Siya ang tinaguriang Cinderella Man. Dinala ng kanyang glass tsinelas from the garbage heaps of Tondo napunta sa entablado ni Kuya Germs to the Manila City Hall. Pero sa kanyang mga susunod na laban politika, ang tanong, fairy tale din kaya ang maging resulta? Ito po, si Vice Mayor Isko Moreno. I almost gave up. Patatanggal na yata siya doon. Dahil There's a point in your life na para bang, sige na, yung mga ganong attitude. No? yan ang maganda pag-usapan ngayon. Mga bayaw, ang ating special na bisita ngayon sa Wasak, ang Vice Mayor ng Siyudad ng Maynila, Isko Moreno, a.k.a. Francisco Dumagoso. Sir, Yes, sir. maraming salamat sir. Alam ko busy-busy kayo, sir. Welcome sa opisina. So, anong matawag namin siya? Mr. Dumagoso o... School lang. Alam na yun. Medyo weird ba ngayon pag may tumatawag sa'yo Mr. Dumagoso? Hindi lang pamilya. Pero pag Amerikano, like for example, Isko. At pwedeng i-zoom natin yung Harvard Kennedy School na yan. Nakuha akong scholar sa Estados Unidos noong 2010 under IBLP. They addressed me yung surname ko, Mr. Dumagoso. Mr. Dumagoso. Dumagoso. Siyempre slang. Ganda. Taga saan ang mga Dumagoso? Kasi mother mo ang galing Samar. Samar. Ang nanay ko, taga-Alin. Ang tatay ko, taga-Antique. So marunong ka magkinaraya, ganyan. Karaya, ang naalala ko lang lagi sa sinasabi ng tatay ko, hindi ka mo magpati. Ano ibig sabihin? Ayaw yung makinig. Tapos meron pa yung pamahaw na kamo. Alam ko yan, breakfast. Yun yung sa Waray side. Hindi, sa Karaya. Di ba karaya parang ano daw? Parang ibon, sabi nila, yung salita. Malambing, parang Ilonggo. Yung Same nanay island. ko naman, medyo matitigas naman na... Waray ano, kasi. Waray ka mo, batasan. Waray Yan, upay. walang batasan Waray yan. Upay. Walang batasan yan, Vice. Waray batasan. Oo, bigote pa lang eh. Parang ano, no? Macho guapito. Paras kami Tondo High School nito, tol. Oo nga eh. 92 siya, ako 93. Mas magandang lalaki lang nga siya sa'yo. Yun nga lang. Problema dyan. Actually, Mas makapal yung ano niya dati eh. Nag-aral ako sa Almario Elementary School. Ang mababang paaralan ng Rosauro Almario. Fifth floor. Nako. Sabi ko, paano naging mababa ito yung fifth floor to? Taas ang paaral. Pagdating ko naman sa Tondo High School, Tondo High School. Ilang Fourth floors floor na? lang eh. Mas mataas, no? May Tsaka kanta doon, kami. nakikita namin yung bataan doon. Bataan. Nung araw. Nakikita namin yung bataan sa Yung Tondo cruise. High School, yung cruise. Nung Yung hindi pa Samal. mausok. Oo, nakikita namin. Samat. Bakit? Samat Malapit na ba sa dagat yung school niyo? Kasi Oo, pier eh. So pag Ngayon, nandun wala ka sa na, di mo na bandang- makikita ngayon. Bakit hindi nakikita ngayon yun? Mausok na eh. Mausok na, ano na. Matindi yan. Nung araw, mga alas 2, alas 3, pag nasa bandang practical arts. Kasi yung practical arts mababa, pero may side yun na fourth floor. Kitang-kita mo yun. Ano bang kinuha mo doon? Woodworks o electronics? Woodwork, saka Woodworks, welding. Oh, Welding. Parehas tayo. Talaga? Nagamit ko ba pareho yung mga skills yan? Oo, nagamit ko eh. Sa bahay. Mas mataas pa yung grade ko doon sa klase ko eh. Kasi Talaga? gumagawa kami ng frame. Eh, hindi ako nakagawa. Hiniram ko, tapos piniturahan ko ulit ng ibang kulay. Mataas pa yung grade ko. So pag tinanggal pala kita sa trabaho ngayon, pwede kang mabuhay. Pwede, as Pag-welding. welding, tsaka woodworks. Hindi. Vice, kamusta na yung kaunting iringan natin with medyo kapitbahay natin dito? Wala naman. Nakakaraos naman na I think everybody is entitled to choose their leaders. Like you, for example, saan ka ba nauwi? Quezon City. Oh, you were given the right by the Constitution to choose your leaders. So, hindi naman po pwede magalit sa iyo yung kasalukuyang administrasyon dahil ang iniisip mo, maiba naman. Parang normal na tao rin tayo. Maraming nagsasabi na para kayong mag-ama noon eh. Nung medyo maayos pa yung relasyon ninyo, nahanda mo na ba yung sarili mo sa gantong klaseng sitwasyon? Well, Na kasi- eventually magsasalpukan kayo? Hindi naman kami magsasalpukan. It's just that, alam mo, may mga bagay na yung mga personal mong interest kailangan mo isantabi para sa kapakanan ng nakakarami. Darating yon sa buhay ng isang tao, lalo na sa pamahalaan. It goes to everybody, even in private sector, but most of it as a leader. So, may kanya-kanya tayong paniwala. I respect you with your opinion, and I hope you do the same because your opinion is as good as my opinion. Not until the people decide on our fate. Naintindihan mo yun, Jun? Lalim, Harvard eh. Galing sa Harvard eh. Nagpa-practice lang. Kaya alam mo naman, nung araw, hindi tayo nakapag-aral. Pero kamusta na yung law studies mo, Vice? Okay naman, naka-LOA ako. Yung ibang mga kaklase ko, lawyer na ngayon. I'm happy for them. Anong batch ka ba dapat kung tumuloy-tuloy ka? Kung tumuloy-tuloy ako 2 years ago. Ilang units na lang yan, Vice? Incoming third year ako supposed to be. Ang mga kapatid, Thesis for your na yun, information lang, si Vice Mayor Isko, enrolled sa Arellano University. Law. Law. Tapos maganda, mag-CPA ka din. At mag-police ka din. That's what I'm doing, director.
Vice, para sa'yo, sino sa kasaysayan ng Manila ang pinaka-magaling pa rin na alkalde? Una talaga si Mayor Lacson. Because Mayor Lacson designed and dream of pamantasang lungsod ng Maynila. Pati yung mga hospital din. The Hospital ng Maynila, Lagos Nilad, Lacson Underpass, Yan. the first underpass in Asia. Noong lahat ng yan, pinlano ni Mayor Lacson. Talagang nandyan na yung pangarap. Nakamatayan lamang niya, tinuloy naman ni Gat Antonio Villegas. Villegas. Yun, Mayor. But it was Mayor Lacson's idea on how to come up with pre-healthcare and pre-education. Hindi lang yun, Vice. Yung image ni Arsenio Lacson. Isipin mo, kaaway niya nun, si Quirino. City Mayor, kaaway mo, National Presidente ng Pilipinas. Hindi sila magkasundo. At umabot pa ay magsaysay. At hindi lang yun, journalist pa si Arsenio Lacson. At lahat daw na awayin niya, tirahin niya, nawawala sa politika. Ganun kalupit ang mayor nun. Kasi nung panahon na yun, Sabagay, yung sa mayor Maynila, na sikat yung pangalan, limitado pa ang batas. No? Sabagay. Even in law school, halos 4 lang ang subject nung araw. Pwede ka na maging lawyer. Comparatively, ngayon, ako napakahirap. Pero Vice, kaya ako kasi na-raise yung issue nung kay Mayor Lacson. Kasi may isang katangian siguro that you share with him. Kabataan. Nung panahon na yon, si Mayor Lacson represented a breakaway from the old politics. Yes. Parang rockstar siya nun, ha? But this aside, kung ganyan talaga yung pagtingin mo, natutuwa naman ako. Pero if there's one thing na pareho kami siguro, hindi kami pamilyang politiko. I came from nothing and nobody. In the first place, kung ang eleksyon, ang bobotohan yung tunay kong pangalan, malamang mami-spell mo pa yung pangalan ko sa baho ng pangalan ko. Di ba? Sobro ko naman. Dumagoso. Yan nga, sa Bayton eh. nga ako eh. Solong anak ako ng nanay at tatay ko. Wala kaming lahing politiko. I came from nothing, literally garbage. Tapos biglang all of a sudden, naging vice mayor ako. Comparatively with the incumbent leader, no? And other elected officials. Pero ikaw, Vice, talagang pinanganak ka sa Maynila talaga. Yes, Tondo. Nung ikaw ba unang nanalong konsehal, binalikan mo ba yung mga medyo umaalipos sa seno? Noong maging konsel ako, totoong high school finish lang ako. I mean, hindi ko naman pinagkailayan sa mga kababayan ko sa Tondo. Inamin ko sa kanila. Hindi naman dahil sa ayaw ko mag-aral. Hindi na talaga kaya ng nanay ko o ng tatay ko. Papag-aralin ako sa college. But nung manalo akong konsehal, nakita ko yung kahalagahan na ikay nakapag-aral. Lalo na patungkol sa pagpapatakbo sa pamahalaan. So that's why, noong inaalipos na tayo nung araw, what I did is I went to UP. And fortunately, yung UP NCPAG, NCLRG, naging accommodating naman. Kamusta yung experience, Vice? Ikaw ba nakasabay naman? Yes. Malaking bagay. Tapos, pinilit kong aralin yung parliamentary procedures, process of legislation. Tapos, yung karanasan ko bilang mahirap na tao, ikinarga ko sa pag-craft ng batas. So that's why, pag nakita mo yung records, you'll see most of my ordinance is something to do with housing, education, and healthcare. Yung tatlo na yun. Healthcare. Sa labas, may libreng gamot. May libreng gamot. I don't know, have you been to any public office? Wala pa yata ako nakita Na may botiga. Pero Vice, may libreng volume ba kayo? Kasi medyo nasa-stress ako eh. Dorme ko. Ikaw pala ang bagong kaibigan ng anak ko. Opo. Tsaka pala, napanood mo na ba yung 300 ng pelikula? Ay, opo. Makita mo na yung mga body ng anak namin, ha? Oh. Ha? Ikaw ba'y... Tay, ano na naman yan? Pati yung newfound friend ko, papakailaban nyo. Ni-interview ko lang. Bigyan nyo naman kami pagkakataon na mapag-isa. O, siya. Alis na nga. Tatay! Tignan mo na! Ay, tatay mo, natanggalin din siya yung kawali, oh. Pero ang problema ko, Lord, masap kulang siya eh. Boring eh. Lechon sauce. Gusto mo lechon sauce? Yun. Okay yun ah, maganda yun ah. Lechon sauce ah. Sauce. Ano pa pwede natin gawin dyan? Ay mga bayaw, welcome na naman sa isang episode ng Pulutang Wasak Espesyal, oh! Pwede! Yan. Ganda ng katawan mo dyan, ah. Oo naman, pang 300 yan, tol. Ayan, oh. Ngayon, bibigyan natin ng konting twist ang inyong lechon kawali. Okay. Gagawa tayong tinatawag nating satay sauce. Satay sauce. Ang satay, mga bayaw, ay yung mga premium sauce na ginagamit sa mga bansang Indonesia, Malaysia, at iba pa mga Southeast Asian countries. So spicy yan, parang ganon. Hindi masyado dun eh. Kailangan natin ng peanut butter, bawang, ginatgad na luya, sibuyas, brown sugar, kalamansi, asin, at tubig. Ano pwede natin unang gawin? Siyempre, di ba dapat ready na yung lechon kawali? Okay, Tol? ready na yan. Ito na natin lagyan. Halo natin yung peanut butter. Mga tol, si Arian, ating hipag of the month. Kung gusto nyo sumali, magpadala lamang kayo ng picture ha. Sa ompongestregan@yahoo.com. May tatlong rules yan, Lord. Dapat maganda ka, sexy. At higit sa lahat, bawal magsama ng boyfriend sa shoot. Okay, so ito yung peanut butter natin. Lagyan natin ng
bawang. Tapos luya, sibuyas. Penging kalahating kutsara arya ng sukal. Alam mo, para mas masarap, paglagay tayo ng garlic powder. At tol, yung kalamansi, ihalo natin yung kalamansi. Tapos, lalagyan natin ng tubig. Siyempre, may asin. Yan. So, makikita mo yung mga elemento, no? May alat, may matamis, may maasim, may tubig, may texture ng mani. Mas masarap to, tol, kung mag-aantay muna kayo ng mga ilang oras bago ihain. Mga bayaw, pwede ko, no? Depende sa trip nyo kung gusto yung makapal, gusto yung manipis. Pwede nga na, no? Yan. Ang gagawin natin, ibubuhos natin dyan yan ngayon. Wow! Up, okay na. Op! Yun. Ganda niya na. Ngayon, tikman mo dun. Sikat na sikat tong mga sauce na to sa Southeast Asia. Harap! Sarap. Harap! Ba't ka lang kumakain tol? Babae, patikmin mo naman, no? Ito ba yung gawang marikina? Oh, lechon kawali, galing Marikina. Ito mga bayaw, tinatawag na lechon kawali with satay sauce. Dito lang yan sa Pulutang Wasak Espesyal o Pue. O, inaali natin to sa mga kapatid natin dyan sa Middle East. No? Sa Dubai, marami nanonood sa atin. O yan, I'm sure namimiss sila itong ganitong klaseng pagkain. Dati Jun, tikman mo na to. Anak, ayos. Bantayan mo maigi yan, ha? Oo naman. Baka madala ko sa beach yan. Star section yan. Isipin mo, 40 na... Section. 40 sections. 40 sections kami. Dami naman nun. Charity C. Letter C. Parang So ito ba yung itsura mo, Vice? ganito yun halos. Yung itsura ni Vice to. Parang ganito, Vice, di ba? Nung na-discover ako. Pero mas malinis ka na dito Oh, eh. hindi, dahil ano na eh, pictorial. Pero banilin ako nung araw eh. Ay, banil. Dito. Yung mga libag na ayaw matanggal. Medyo pulang-pula yung lips mo dyan, Vice. Oh, kasi sa Tapos Lord, pictorial yan. kami 18 naka-polo anyos na ako. kami. Siya naka-t-shirt pa rin. Yung may tatak ng Tondo High School. Ano ibig sabihin? PE, kasi wala kang uniform. Walang uniform. Ah, ganon. Bumabalik ka ba doon sa dati nung tinitirahan? At Yes. tuwing nangyayari yan, ano ba yung pumapasok sa isip mo? You cannot imagine yourself. Minsan, pag iniisip mo, talagang divine intervention. Kasi there's nothing special about it. Bakit naman all of a sudden, out of many, bigla kung mapipili? So I believe in divine Kapalaran. Kapalaran. Ikaw ba naniniwala ka sa kapalaran? Oo, tol. Tingnan mo ikaw, hindi ka naman magandang lalaki. Yun At nga ako rin. Ba't tayo nasa TV, di ba? Pero magkasing edad lang kami. Siya, vice mayor na ako. Oo nga eh. Oh, 37 ka naman. Hindi, mas mababa ko lang. Oo nga, 35. Hindi, sa showbiz pa, 25 lang ako. Yeah. Dati ano showbiz age mo dati? Wala, ano ako, normal. Normal. Nung na-discover ako, 18, dire-diretso. Vice, ano yung naalala mong pinakaunang laruan mo? RC. RC. Social ka. Remote control. Kasi Mahal yun. yung Sa tatay Divisoria ko, eh. meron kasing unang pamilya ang tatay ko. Seaman siya. Nako. Dapat hindi kami mahirap. Seaman din tatay mo. Oo. Kaya nga gusto ko maging kapitan ng barko eh. Pero kasi may first family si Airpat. So, yung kumukuha ng kanyang sweldo, yung kabila. One time, nung umuwi siya galing sa abroad, dinala ko ng RC. Yung Okay. police car. Okay. Yung may wang. Vice, naalala mo talaga yun, ah. Pag konti lang yung dumarating sa'yo, most likely maalala. Pag masyado madami, hindi mo na maalala. Gaano mo katagal chinerish yung police car na yun? At kailan mo na alala na nawala sa piling mo yung police car? Wala na kasi nagbabaha minsan. Na naglilipat kami, pag na-squat kami, syempre, squatter kami, naglilipat kayo, nawawala na may misplace. Jun, may tanong ka. Parang lungkot tong laruan ko. Oo nga. Pero tingnan mo ngayon. Tunay na police car na pwede naman kontrolin. Ang pwede kong... Di siya, nakaka-relate ako eh. Ha? Nakaka-relate ako eh. Kasi kami naman yung first family. So Okay. parang medyo nawala. Mahirap talaga. Eh, Vice, yung mga kwento tungkol sa pangpulot ng basura, yung mga pagkain na Batchoy. pagpag. Batchoy. Batchoy ba tawag doon? Batchoy yung tawag doon. Wala pang term Wala na pa pagpag. pampag. Walang Batchoy pagpag. pa. Batchoy lang ang tawag. Batchoy, oh. Bakit naman tinawag na batchoy yun? Nasa basurahan kasi yun. Kasi at 10 years old, alam ko na mahirap kami. Tapos nakikita ko yung mga kapitbahay ko, ba meron silang Betamax, meron silang Atari. Kasi ko nakakinood lang. No? Oo, nakikinood nga. Hawak-hawak mo yung tsinelas mo. Dahil titirahin ng kapwa mo bata, ano, pag wala. Ganun, Nanood ah. ka ng Shogun. Shogun! Makinad kami. Voltes 5. Yeah, nanood ka nun. Tapos magsasakan ka ng ano, pintuan. Pintuan, bintana. Sakit sa'yo. Lalo na yung PPP. Oo, Channel 13, pelikula. Channel 13, di ba? Naabangan mo yan, Saturday night, Big Star lahat. Oo, pagka, yun. ano. Lito So, Lapid, mga ganun, di ba? nakakita ko ng mga kababata ko, lagi sila may pera pag nagkakarakros kami. Pag nagtatanching kami, papalmo kami. Tapos minsan nagpo-pool kami. Dami silang pera. 2 piso, 5 piso.
Eh, mabigat na yun. Dahil ni 50 centimos, hindi ako bigyan ng nanay ko. Ano kaya ginagawa ng mga to? Yun, nalaman ko nagbabasura sila. Eh, sumama na ako. Nung una, pasama-sama ako. Nung pangalawa, pangatlo, pangapat. Nung kalaunan, nag-ano na ako. Nag-solo na ako. Na-discover namin yung isang pagkain, which is yung pagpag. Ano ba yun? Yun yung basura sa isang for that matter. Yung kinain mo, di ba ilalagay yun sa box? Sa loob, no, may box ulit, pero may supot na itim. Kaya i-draw mo lang yun. Igagano mo lang yan. Shoot na lahat yun. Kalaunan, mga 8 o 9 ng gabi, magsasara na. Darating dito? Ilaya. Kinukuha ko yung Ilaya sa Kasangang Daan. Tapos yung Piltras ngayon na tapat ng FEU, yung sa may pasba, kinukuhanan ko yun. Pipiliin namin yun, hiwalay styro, cover ng cups, ang bebenta yun eh. Tapos yung straw, kutsara tinidor, Del Monte lata, karton ng hilaw na manok. Sige pa, Vice. Parang ang dami natin makukuha yung sponsor dyan. Pagkatapos nun, matitira na doon, palabok, spaghetti, burger, Royal, Sprite, Coke, dahak, napkin. Dahak, ano sabi mo? Dahak. Minsan may dahak eh. Talagang makikita. Duduraan nila eh, no? Problema. High Talagang solid. Okay. Wala sinabi mga cup syrup doon sa dumadahak. Ay, matindi yun. Talagang mamumuo. Ganda pa ng pagkano. Sige, dahak. Ordinaryo lang yun, no? Para kasama sa menu. Mangyari, maghahalo-halo yun. What you're gonna do is, pipili mo yung may laman ng konti. Pag may laman pang konti, usually bata kumakain yun. Hindi na uubos. Hindi na uubos. Tsaka may Medyo balat pa malinis. konti. Hindi mali. Nandun pa rin siya, pero medyo may laman. Okay. Gagawin mo doon, balat pa. papagpag mo konti para maalis yung kumapit na tissue, and so on and so forth. Lalagay mo siya sa sandobag. Tapos, ang matitira doon, kaning baboy na talaga. Literally, kaning baboy na. Nabibenta rin yun. Yung mga yon hindi mo papatulan yung mga gano'n. Yung kaning baboy, wala na yun. Wala na Wala yun. na yan. Yung nasa sandobag na pinagpilian namin, which is yung bachoy na, yun na yung piprito namin ulit para mamatay yung germs. So may skill rin pala involved. Yes. Skills Oh, involved. kailangan marunong ko tumingin. Tumingin. Okay. Kasi minsan, diba, sa gilid ka May ng dahak Jollibee, pala. di ba? May Jollibee. Gaganon mo lang yung supot na itim para bumuka. Eh, minsan papatayin na yung ilaw nung Jollibee. Okay. So, talaga kailangan matalas sa mata mo. Sa mabilis. Kasi marami kayong kumukuha. Competition to. Kaya, Mabagal ka, Pag hindi mo na mabagal ka, makuha baka isang- isang supot ka lang. Eh, kung makakuha ka doon, 2-3 piraso lang. Di 3 piraso lang bachoy mo. Eh, kung makarami ka ng supot na itim. Kasi madami yan eh. Sa isang araw, madami basura ng Jollibee. About 10 to 15 plastic bag na itim. Supot na itim. Eh, yung unang sweldo mo, Vice, anong unang binili? Brief. Bakit naman yun? Nag-doorbell ako sa Young Love Sweet Love. Nag-doorbell ako. Call time ko alas 9. Eh, nachicha ako ng maga, tanghali, merienda, hapunan, midnight snack. Alas 4 ng umaga, kanuan ako. Nag-doorbell lang ako. Mayroon ako 1.5. 1.5? Wala kang dialogue. Wala. Ganun ko lang, may hinanap lang ako isang tao. 1.5. Eh, hindi. So, that's na ako nun eh. Kaya may value na kagad. Okay. 19 ano ba itong Dats? 1993. O, ito, ano naman, Vice. Nung ikaw ay na-discover ni Wawi Rojas, nung una kang sinabihan gano'n, inisip mo ba joke yun? Gusto mo mag-artista? Ganito kasi, Hindi ka ba medyo nagduda nasa na? patay ako eh. Nakikichicha lang ako doon Sinong sa namatay? kapitbahay. Si Aling... Si Aling... patay. Oh, Si Aling libreng kape. Nita. Alam mo kasi pagka... Okay. Dalawang klase ng patay. Sa mayaman, sa mahirap. Pagka mahirap, alala mo yung malaking latang ganyan, biskwit. Pag dakot mo ganyan, pag nahanginan yung biskwit, malambot na. Okay. Nahambugan, malambot. Saka pag-uunahan pa kayong kumuha kung ano yung may... Makapal-kapal, oo. Pag medyo may kaya, may liver spread, ladies choice, Iba naman. may sun kiss, Si Swiss. may egg pa. Kaya, kaya dinadayo mo yun. Okay. Magpopoli ka lang, magpapatong ka lang. Okay. So nakita ko doon, sabi niya, ba't hindi ka mag-artista? Sagot ko, wala naman nung nag-aalok sa akin. Binigyan niya akong tarjeta. Tarjeta card. Tarjeta pa talaga, ano? Tapos yun na, the rest is history. Nag-audition ako sa Dats. You just have to believe it. Pero alam mo, pogi ka na nun? Hindi, puro bastard niya ako sa Tondo eh. Kaya nga believe ako sa iyo, ang dami mong ex eh. Hindi ko naman ex yun. Parang nakasama ko lang yun na ano. Ano naman pinagawa sa'yo ng audition? Pinakakanta ko, sabi ko hindi ako marunong kumanta. Sabi niya, marunong ka ba umarte? Hindi, try na ako umarte. Hindi ka ba naging member doon, ano nun? Bandudula? Hindi. Naalala mo yung banda rito, banda ron competition ng araw. Sumali ka doon. Yung mga ganon. Salsa. Bumbuga, ganun. Bumbuga. Armpitik. Armpitik. Ano instrumento mo nun? Ako, gaya lang. Ay, okay. Kailangan nyo basang-basa ng pawis yung kilikili mo Matindi para yan. magandang ano. Oh, sige, bulaga yan. Ibalaga. Yung baho ng bibig.
Baho, parang baho. Practice din, di ba? Baho ng inihaw. Totoo talagang mabaho, no? Literal talaga. Ano klaseng acting naman ang ginawa mo nun, Vice? Sabi ko lang, sabi niya, kunwari masakit ang tiyan mo. Action! Sabi niya, cut! Sabi ko yun. Sabi ko, masakit ang tiyan mo. Ba't mo hinahawakan yung pit mo? Pag masakit yung tiyan ko, natataiho ko. Oo. Which is true, di ba? Pag masakit ang tiyan ko, ang banyo rito, echas muna ako. Tagal ko na din narinig yun, Echas. Ito, Vice, nung may trabaho ka na, mapasok ka na sa DATS, sinabi mo sa sarili mo na kahit kailan hindi na ako babalik dun sa dati? O may pangamba pa rin ba sa isip mo na pwede kang bumalik doon sa dati? Meron akong pinangako sa sarili. As much as possible, ayoko nang bumalik sa dati. Hindi dahil sa ayoko yung kapitbahay ko, ayoko kasi. Because I've seen the worst. So, ayoko naman na danasin ko pa ulit yun at danasin pa ng anak ko. Alam mo, kung ang yaman na ipapamana, ganun din ang kahirapan. Ang ganda yun, ah. Kapag hindi nagsigasig yung mga tatay natin, mga magulang natin, huwag sila masyadong aasa na mayroong magandang kinabukasan para sa anak nila. Vice, minsan ba naniniwala ka na, syempre may mga causes ng poverty, no? Do you think that poverty is a state of mind, is an attitude ng tao? Kinakahon niya yung sarili niya. Okay. Pag kinahon mo talaga ang sarili mo, wala na mangyayari. Tinanggap mo na lang. As I have told you a while ago, at 10 years old, alam ko nang mahirap kami. For simple material things who are existing at that time, which we don't have. Wala kami Atari, Game & Watch, di ba, Betamax, tapos sila mayroong cabinet na TV. Bakit kami wala nito? At 10 years old, who would think that way? Di ba, parang, if there's a blessing, maaga ko lang nalaman na talagang alaws kami. Birthday ako, isang Coke lang. Pag birthday yung kapitbahay ko, imbitado yung buong barangay. Kaya ako natuto maghanap buhay. Hindi dahil sa nainggit ako na may pera sila. Kundi initially, parang, nakakaingit naman may pera sila. Pero later, pwede pala akong mabuhay. Naghahanap buhay, at the same time nag-aaral. Pero may saturation. Minsan, nasasaturate yung state of mind mo na wala na bang katapusan tong paghihirap na to. Minsan, nadadama mo yun eh. Sa paligid mo rin kasi minsan yan. Kasi nahahawa ka. Nahawa ka. Tama yan. Nahahawa ka. My teacher told me, ang pinakamalaking impluensya daw sa isang tao ay ang kanyang kapaligiran. Kapag kinulong mo ang sarili, kinahon mo doon sa ganung attitude, kadalasan kapag ikay nagpupursigi, may masasabi pa rin sa yung kababata mo, kaibigan mo na iniiwanan mo na kami or ayaw mo na kami makasama. Lalo na kung ikaw nagsisipag, siya hindi, pero magbarkada kayo. Di ba? Parang iiwan ka na. Pag nagpakahon ka dun sa state of mind niya, damay na kayong dalawa. Kunyari, yung pagbigay lang sa'yo ng card, pwede kang nagpa-influensya na, huwag ka na pumunta dyan, inom na lang tayo. Hindi ka naman pang-artistahin eh. Yun, di ba? Yung ganyang ugali. Hindi, ako iniisip ko kasi pag nag-artista ako, yayaman ako. Yun kagad eh. Sabi ko, ito na. Sabi niya, ship, barko. Ship. Kasi sasakay na ako. Ship, ito na, sasakay na ako. Ito na. Ano sabi mo? Ship, ito na. Sakay ka na, sa pier kami. Masisiman tatay niya. Akala ko. Sabi ko, baka ito na. So, try ko. Ano mo mawala? Pero, Vice, yung mga tropa mo ngayon, andun pa rin ba sila? Kasi nagtatrabaho sa akin. Yung iba. Okay. Sino mo nagtatrabaho sa inyo? Yung mga kababata ko nagbabasura. May mga chicks siyang tinitingnan dyan. Yeah. Vice, eh. Pero may gusto Yung nasa butika. Sa butika. Nakatongs pa. Si Arnel. Matagal na sa akin yun. 18 years na rin sa akin. 18 years. Ang mga tao ko naman, awa naman ng Diyos dekada ang binibilang sa akin. Kailan yung unang tikim mo ng dumi ng politika? First year. Ang kampanya pa lang. Bote yung si Isko, pakit-kit lang yan. Bata pa yan. 23 anyos ako noon. I broke two records already. Youngest councilor ever elected in the city of Manila, youngest vice mayor ever elected in the city. Youngest vice mayor. Yeah, it was then got Antonio Villegas. He got elected at the age of 38 as vice mayor. Okay. I got elected at the age of 32. Ito, Vice, may naglabas ng picture mo nung nagsisimula ka pa lang, naka-brief ka, election Nasasakit season kasi nasabi sa akin
binaboy naman nila ako. 2007 ba yun? Oh, nung first natakbo kong vice mayor. Ang kulit to, ang dami ko nakikita. Oo, grabe yun. Talagang nilabas nila yung poster ko na nakabrief ako, na skimpy yung suit ko, tapos basang-basa, so bumabakat. Ang presumption, Walang labakara yan ba? wala akong labakara. Hindi ako labakara king Nakaka-insecure ka ba? ang presumption, siguro gusto nila ipalabas, immoral ako dahil gold star ako. May mga ginawa ka, Vice, sa mga pelikula na medyo leaning towards that. genre, Yes, no? many. Pinagsisihan mo ba yung mga ganyan? Ever. Katwiran ko naman eh. Hindi naman ako kumuha ng Tres Cantos at pumila sa jeep para mag-stribo. Ano yung tres ka? Sorry, wala ko naintindihan. Tres Cantos, Sa kutsilyo. alam mo yung kikin? Oo, Yung pang ano ng lagari? Okay. Pampatalas ng ano yan. Oo. Tres Cantos yun. Parang ice pick ang dating. I mean, usong-uso kasi nung araw. Kaya parang naging normal lang na. Wala man kung At saka bilang ng yung Tres feeling- Cantos para manutok Sa understanding mo, Vice, sa pinanggalingan mo, paano ba napupunta isang tao sa ganong klaseng pag-uugali na nagiging krimen na yung ginagawa niya? Tamad. Tamad lang. Okay. Tamad na mag-isip din. No? Napagod. Vice, mula nung sinabihan kayo, ikaw at yung maraming konsihal sa isang hotel, na parang wala kayong kamatayan. Mula ba nun, nagdagdag ka ba ng seguridad? Security? Wala namang masama detail mo? mag-ingat. But sabi nga niya, after malaman ng taong bayan yung sinabi niya na yun, bigla niyang binawit, sabi niya, figure of speech lang. At sino ba tong Someday na to na sinasabi? Tropa mo ba tong si Someday? Alam mo, kanta yan eh. Wala namang masama. Someday, you'll never know. Tinawag mong traditional politician itong kasalukuyang mayor natin, pero paano mo ba describe ang sarili mo? Hindi ko man siya tinatawag na traditional politician. Kasi what is the basis bakit ka tatawagin traditional politician? On my personal point of view, traditional politicians are yung sunod sa Agos. Isikat to ngayon. Sasama ngayon. Nung laos na siya, iniwanan. Vice, kasi may mga kwento-kwento na yung sama raw ng loob ninyo sa kasalukuyang mayor ay nagmumula sa tatakbo ka na yata nun for mayor. Sabi nilang nila. Tapos, ang usapan, pagbigyan mo na ako, since malapit na naman akong magretiro, kalagitnaan ng term, bababa ako, at ikaw bilang vice, papalit sa akin. May ganong kwento. Kung ganyan ang magiging basihan ng lahat ng politiko, edi puro personal interest lang nila. The word itself. Ano yung sabi? Pagbigyan mo na ako. Why? Bakit? Inherent ba sa yung posisyon? Hindi ba dapat walang ganong mga salitaan? Sapagkat hindi naman yan hinihingi sa kapwa mo politiko. O akin na muna ito, di ba? Hindi, taong bayan yan eh. Nakasalalay ang kinabukasan ng taong bayan sa mga pulisiyang gagawin mo. Kaya pag namali, mali. Pag natama, natama. Yung mga ganong statement, it shows a character. Kaya may kanta naman, kung dati may kantang Someday, meron din kantang All By Myself. Parang favorite sa mga beer house yan. Tapos Sa gumagano chorus, pa. magsisplit Tapos na yan. mag-split pa. Alam mo, okay ka naman talaga eh. Mabait ka, sweet, caring. Nagustuhan ka na nga ng parents ko eh. Talaga? Oo. Kaya lang ako yung may ayaw sa'yo. Kasi gwapo talaga yung hinahanap ko eh. Yun yung quality na wala ka. Sama mo namang magsalita. Nagsasabi lang ako ng totoo. Nakakasakit ka ng damdamin. Dadalhin pa naman sana kita sa Boracay. Talaga? Dadalhin mo ako sa Boracay? Hindi, nagbago na yung isip ko. Kala ko pa naman. Gusto ko na lang kitang daali sa dahas. Oy, huwag ganon, tol. Ang sama magsalita eh. Walang dahas-dahas Nagsasabi lang dito. ako ng totoo. Imbis na magkasakitan pa tayo dito mga bayaw, daanin lang natin sa isang masarap na inumin ang mga problema natin. Sa tamang toma, tuturuan namin kayo ng drink na tinatawag na Station 3. Station 3? 3? Boracay. Tama-tama, doon pa naman sana Borang-bora siya lang, dadalhin eh. Oh. Station 3? Station 3, oo. Baka sa buhangin mo lang patutulugin to. Hindi, Oh, hindi. bago pa saan tayo mapunta usapan, kailangan natin ng mga bayaw, ram. Ihalo muna natin dyan. Kape. Kaya halo ko rin dyan. Oh, yelo. Yellow na galing kay Yeah. Ronaldin. Rialin. nga. Haluin mo Sarap natin yan, konti. Tapos condensed milk sa taas. Ito ang tinatawag na Station 3. Bago mo Boracay inumin. drink. Oh, teka muna. Yan. Tsaka mo titirahin. Titirahin to. Para magsama-sama lahat. Tikman mo na. Diba? Parang nasa Station 3 kahit umuulan. Sarap. Since allergic ako sa alcohol, magsasoda na lang ako. Oo. Ang ganda niya. Lasa Parang mamahalin. naririnig ko na rin yung partihan sa Boracay. Ikaw ba mahilig ka magsuot ng mga two-piece, Rialin? Pag summer. Pag summer? Pag Yan, summer. saktong-sakto yan. Pag nakatupis ka, tapos may ganyan, no? Parang bar lang.
Nalulungkot pa rin ako dun sa kinuwento niya kanina, off the camera, na yung nadi-deteriorate na yung mind nila. Ang weird naman, para sa isang vice mayor na magsabi na nagdi-deteriorate ang Maynila, considering, in theory, part ka ng system. Yes, tama-tama yung tanong mo. Because we have limited powers. We only legislate. And our acts or ordinances, yun ang ini-implement ng alcalde. Now, there is such thing what you call administration measure in legislation. Anong ibig sabihin niya? Mga batas na gustong gawin ng administrasyon. Ngunit wala siyang kapangyarihan to legislate it. Ipo-forward niya yun sa legislative branch. Anong tawag doon? Mga plano. Hanggang ngayon, nihintay pa rin namin yung plano. For example, kami, in our own little way, ang focus ng mga ordinansa namin, housing, education, healthcare. Doon kami nakapunta. Gina-guide ko pa rin yung council. Let's focus on this. Hindi naman lahat kailangan ito, pero we prioritize this. As time goes by, pag ang bata pinanganak ngayon, tiyak, 7 taon simula ngayon, may papasok sa loob ng classroom natin sa pang-elementaryang edukasyon. Now, pag yan pumasok doon, check, at kung sabay-sabay sila, sisikip. Anong plano natin? Anong dami ng ratio between the teacher and students? So, those are the things na ang pagpapatakbo ng gobyerno, hindi lamang dahil may criminal ngayon, ipahuli yan, ipakulong yan. Hindi ganon. Yung vision ba na, okay, ano ba ang datos na dumarating? Okay, kailangan by this time, gawa na tayo ng mga measures because this measure ay mapapakinabangan 5 years from now, 7 or 10 years from now. Kaugnay sa issue ngayon, Vice, sa tingin mo ba makikita natin in the next 20 years siguro na ang mga squatters, kunyari sa Tondo, mawawala na? Yes. Because, katulad ang sinabi ng nanay ko, wala nang pinakamasarap sa isang tao magkaroon ka ng sariling iyo. Kung mulat bumagyo, magkaroon ng dilubyo. May mauuwian ka. Kaya, given a chance, you'll see massive housing programs. Kung ako na yung magigiya, ako na yung mag-govern. Wala na yung road 10. Oo, kita mo yun sa atin. Doon ako lumaki sa mabuhay. Tingin ko, one way to attend to the problem is to accept that there is a problem. Kadalasan, ang isang leader, kaya hindi naatinan yung problema, ipinagsisinungaling niya sa kanyang sarili. May denial. Hindi nag-i-exist yung problema nito. And would always claim of things. Wala tayong pera, wala tayong ganyan, wala. Di po ba, binoto po namin kayo? Can you please tell us, ano ba ang plano po ninyo? Pwede po ba pangarapin nyo din yung pinapangarap namin? Babalik tayo sa personal advisor. Ito mo yung mga kwento mo sa amin kanina, kinikwento mo rin sa anak mo. Yes. Nakaapat ka. Ang anak ko, nasa Tondo, malaki sa Tondo, pinanganak sa Tondo. Ba't hindi ka umalis doon, Vice? Gusto ko makita ng mga kapitbahay ko paano ang paglago ko. Pangalawa, walang nagbago sa akin. Kapitbahay pa rin nila ako. Andun pa rin ako. Pangatlo't higit sa lahat, makita ng mga anak ko ang dalawang klase ng realidad ng lipunan. Ang lipunang mayayaman at lipunang mahihirap. Makita nila at a very young age, bakit si papa nila nandito sa ganitong klaseng trabaho? Ang sagot ay sa mga mata nila dahil nakikita nila yung disparity ng buhay. Sila nakapag-aaral sa isang pribadong paaralan kung saan ang mga anak na mayayaman nakapag-aaral din. Pagkatapos uuwi sila sa isang lugar na makikita nila sa sadlak ang katayuan ng kanyang mga kapitbahay. Dalawang mukha. Hindi na pwede pa sinungaling sa kanyang katayuan at totoong katayuan ng lipunan. So it's one way of teaching them. You should be careful. Kaya minsan pag sinusundo ko sila, dinadaan ko sila sa mabuhay. You know, Papa used to leave the Englishero mga anak ko. Englishero, okay. Ay, dugo ilong mo. Papa used Dami hold upper doon. Jumper pa. Isipin mo siya mismo, na-hold up siya doon. Nakaraan na, hold up. Natalo ka. Taga doon na siya. Natalo-talo doon di ba? Talo-talo doon. Papa used to leave there. What? Sabi ng anak ko. Yeah. So you don't have toys. I don't have toys. So you don't have clothes. I have some, but not plenty. And not a good one. So you have to take care of your things. You have to be grateful of what you have. Mga simple gesture na may tuturo mo sa kanila on practical approach. Ito tayo, ito yung itsura natin. Ito tayo, dito ako lumaki. Ito kumalinga sa akin. Itong tondo na ito nagpasikat sa akin sa pelikula. Ito nagpasikat sa akin sa politika. So, namumuhay kami kung saan kami naglilingkod. Ayaw mo kumuha ng kondo dyan sa may Rojas Boulevard? Dito sa may Masagana. In Torre de Manila, inimbestigahan. Sige, ayan. Anong stance mo dyan? What I'm after is that if there's a violation with the zoning code, they should not exist. They should not continue. Second, I'm not the person who can tell the veracity or effect nung matatabunan ba, matatakpan ba, papangit ba. I think it is up to, halimbawa, for example, pamahalaan, NHI. Kung sinasabi nila ay matatakpan yan, we should listen to NHI. 2013 na next year, are you expecting
a dirty fight. Huwag naman sana. Kawawa naman ng tao. Alam mo yung may gulo sa politika, it gives anxiety to your people. Ako pag ako tumatayo sa entablado, issue lang. Hindi personal. Kasi ayoko rin gawin sa akin yun. Nagsasalita naman ako sa entablado. Sinasubmit ko ang sarili ko. Ito po ang nagawa ko sa loob na 3 taon, simula nung ako'y muli yung nahala. Pagkatapos nun, ito pa ang mga pangarap ko. Bakit po ganito ang pananaw ko? Ngayon, bahala na po kayo. Kumbaga, kino-compartmentalize ko based on an existing problem, existing issue. Pero at least, Vice, pag sinabi, kunyari, sa utol ni Mendoza, yung hostage taking dito, na sinabing dali niya sa Tondo, sa kaso mo, doon ka uwi. Wala yung chilling effect. At yan, mga bayaw, bisita natin ngayong gabi. Manila Vice Mayor Isko Moreno. Maraming salamat, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Sir, good luck, Vice, sir. Thank you, sir. kontakin mo lang ako pwede rin ako maging Vice. Vice ganda. Malusog pa rin. Magandang gabi. Welcome sa Kalusugang Pangbayaw. Kayo ba may nararamdaman na pananakit ng ulo? O di kaya batok, pagkabingi at paninikit ng dibdib? Yan ay maaaring sanhi ng high blood. Kaya ang una niyong gagawin, kayo ay magpa-BP. Alam niyo ba ibig sabihin ng BP? Yan ay ang ating blood pressure. Para malaman nila kung mataas o mababa ang inyong BP. Kaya kailangan magpatingin talaga kayo sa mga gagamot na kagaya ko. Mga bayaw, ito yung sinasabi ko sa inyo kung paano ang pagkuha ng blood pressure or BP. Ito po ang tinatawag natin sphygmomanometer. Hindi po ito pang vulcanizing. Ito po ay gagamit sa blood pressure, pagkuha ng blood pressure. Ito naman po ang cup, hindi ito sombrero. At ito naman, ang tawagin natin, ang pump, ang nagbibigay ng hangin. Pump ko na. Wow! Delikado. Bibigyan kita ng reseta. Magbad ka na. Para makita natin kung may pantal-pantal, baka leukemia yan. Kung gusto mong gumaling, susundin mo lang lahat ang sasabihin ko sa inyo. Yes, Doc. Mga bayaw, para huwag kayong matulad sa taong to, ganito ang inyong gagawin. Unang-una, iwasan nyo kumain ng maaalat at matatabang pagkain. Pangalawa, iwasan nyo uminom ng kahit anong uri ng alak. Pangatlo, iwasan nyo ang paninigarilyo. Kaya ikaw, iwasan mo na yung red tube. Kaya ka napupuyat eh. O siya, ako yayao na. Magkita-kita na lang ulit tayo sa Kalusugan Pangbayaw. Sige, tubad na. Kita-kita tayong muli. What's up, everybody? What's up,